setup ko sa likod pag natutulog. Service to hanggang bukas na tanghali. Kumusta mga amigo? So meron tayo ngayong van rental company outing to. So sugi ko na naman to at kaibigan ko to. Sunduin natin sila dito sa may Woodlands, San Juan, Batangas, sa Laia. Sa Woodlands. Jollibee. Meron tayong libreng Jollibee breakfast. Thank you, Miss B. Siyempre, taga-bit-bit tayo. Bit-bit tayo ng gamit para makapasok tayo sa loob. Balik na tayo sa parking. Siyempre, hindi tayo kasama sa dito, accommodation, kaya nakakahiya. Ganyan tayo sa parking. Pero pwede naman tayong tumambay-tambay sa gilid o sa harap ng dagat. Pwede doon ako tatambay mamaya. Almost 5 hours yung biyahe. Marami din kasing stopover. Ganito ganap. Minsan dito lang ako, tatambay lang sa sasakyan, paubos ng oras. Mamayang gabi, papakiramdaman ko kung okay ba matulog dito sa parking area. Malawak naman yung parking area nila. At mapuno, so malilim, mukhang presko. Pag hindi, ginagawa ko minsan sa tabing kalsada na malilim, ganyan. Minsan sa sa may tulay, ganun, para yung hangin, malakas yung hangin. O naka-ready naman tayo, may dala tayong sapin, comforter. Yun, papakita ko na lang sa inyo yung setup ko sa likod pag natutulog. 6 lang yung sakay ko ngayon. Yung iba nagdala daw sila ng sasakyan nila. Service to hanggang bukas na tanghali.
Ayun, lumabas muna ako. Maghahanap ng makakainan. Nakatulog ako kanina. At biglang umulan. Sabi ni Kuya, yung nagpapa-parking doon, nag-aayos ng parking, kada gabi daw umuulan dito. So magiging malamig ang ating pagtulog mamaya. Dating sa pagtulog ay madalas dito lang ako sa sasakyan natutulog kung walang ano, kasi yung ibang resort, yung ibang pinupuntahan ng mga guest, minsan merong mga ano, mga tawagin driver's lounge, ganyan na libre, gano'n. Minsan kinukuha naman nung ano, ng mga guest o yung mga nasa-servicean ko. Minsan yung mga driver kinukuha nila kami ng ano, ng matutulugan. Kadalasan hindi na. Para sa akin wala namang problema yun kung ikukuha ako o hindi, kasi sanay naman ako sa sasakyan lang at hindi big issue para sa akin yan. Yung iba kasing ano, nagpaparenta o ibang driver, medyo ano naghahanap ng ganun, gusto may matutulugan silang ano, maayos. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ako matutulog dito sa sasakyan. Minsan hindi ako dun sa parking area, lumalabas ako, naghahanap ako ng spot na presko, ayan, mahangin, matutulugan. Kahit dito lang sa mga gilid ng kalsada, okay na ako dyan eh. Sanay naman tayo dyan sa gedli lang. Sanay tayo, ayan, ganito, ayan, sa may tulay. Ayan, ma-presko ang ano nyan, hangin. Maluwang yung tulay kasi ano siya, may parang shoulder lane. Kaya pwede yun, tambay ka lang sa gilid. Kadalasan din nagbibigay ng pagkain yung ano, yung guest o yung nagrenta. Minsan din lumalabas na lang ako, hanap ng ano para ano din, gala-gala. Ito na lang siguro kakain sa ano, 5-star chicken rice. Sa Manila walang ganito, chicken rolls. Kain. Sarap ng chicken rolls. Pwede ko lang. Namang lakad-lakad lang, paubos oras. Relax. So, isa sa kinaganda na ganitong hanap buhay, ganitong trabaho, eh para ka na ding nagbabakasyon at libre pa. Nakakapag-relax ka ng libre sa mga magagara, mga social na ano, resort, hotel, ganun. Pahiga-higa na lang din tayo dito. Mapalipas lang ako ng oras, matutulog na mamaya. Sarap nga dito na matulog yun. Sana ano, tatanong ko kung pwede matulog dito. Baka kasi sitahin tayo dito mamaya. Ito, presko pa. Tapos yung maririnig mo lang yung alon ng dagat. Kadalasan dito ako natutulog pag tinatamad na mag-ready, diretso tulog na lang, dyan ako pumipwesto. Pero ngayon, tanggalin natin yung upuan. So, sa likod tayo matutulog ngayon.
mahaba-haba pa yung gabi, marami pa tayong oras para mag ready. Ayun, dito na nga tayo matutulog sa may parking area. Okay naman siya, malamig kasi umulan, tapos tahimik, kaya mukhang makakatulog ako na maayos dito. At nakapaglatag na ako. Ayun, ating narorotate na fan. Yan. Tapos may lamp. Kompleto rin tayo ng dala. Halos kompleto rin tayo ng dala. Ang ganito setup ko kapag may renta na overnight, walang matulugan, walang na-provide na matutulugan, okay lang naman sa akin yun. At least mas gusto ko na ganito, nasa sasakyan ako, dahil lang, tahimik lang, magagawa ko yung gusto kong gawin, wala akong naririnig na anumang ingay. Kompleto naman ako ng dala, kaya mas komportable ako na nasa loob ng van. Good morning. Ayan. Ganito ang setup ko. Tulog. Ito yung upuan na tinanggal ko kagabi. Tapos naglagay lang ako ng kaunting pangtakip para pag may sumilip hindi tayo kitang kita. Ayan. Tayo magre-ready na. Baka bigla silang umalis ng maaga, kailangan always ready tayo. Pag bumabiyahe ako, ito mga dala ko, dalawang fan, may nandun yung isa, tapos may isang lamp. Ito mga panlatag, dalawang panlatag, at yung ilaw, iba pang ilaw, mga gadget. Andito yung mga yung mga dito yung aking mga SD card, OTG. Yan. Tapos drone, kumbaga pang vlog. Yan, drone, tripod, tapos headset. Siyempre kompleto rin tayo ng ating sabon, shampoo, toothbrush, ayan, deodorant. At ito ang mahalaga, insect repellent, tama ba? Yun, yung pang lamok. Nakasanayan kasi natin tawag off lotion. Dala ka na ng off lotion. Pero ito pang sa lamok, pangontra sa lamok. Extrang damit. So dalawang damit extra dinadala ko sakaling mabasa ako ulit kung nakaligo na. O naliligo ako pagka yung second day pauwi na. Minsan naliligo ako, minsan hindi naman. At tulad ngayon, mukhang hindi ako makakaligo dahil wala tayong magagamit na na paliguan, CR. May common CR naman sila dito. O nakiihi, pwede yung hilamos, ganyan, kapag hilamos ako. Pero parang ligo, nakakayang makiligo kaya hindi na ako maliligo. Mostly kasi nagre-rent sa akin, umaarkila sa akin, ay yung mga kakilala ko lang din talaga, mga family outing, ganyan. Kasi mahirap nang hindi mo kakilala. Minsan mahirap kausap, masakit sa ulo. Kaya yun,
Puro halos kakilala ko na lang, mga suke, ganyan na yung aking nasa servicean. Ganda tingnan ng loob ngayon, pag may upuan. So kung naka-follow kayo sa page din, makikita nyo naglala-move na ako, delivery. So tinanggal ko tong tinanggal ko tong mga upuan nung nakaraan dahil ginawa nating cargo yung loob. Ayan, nagmukha naman siya okay ulit. Nilagay ko ulit yung matting na carpet. Ayan. Ganda na tingnan yung loob. Magti 10 years na. So 2016, 2017 nung simulan ko yung ganitong hanap buhay, ganitong negosyo, van rental. So tayo yung mga nauna, isa sa mga nauna na mga nagpaparenta ng van, nagti-team building, nag-outing noon mga 2016, 17, 18 ganyan. So madaming experience kung ano-ano experience. Kaya yun, sa mga experience na yun, napag-isip-isip ko na parang hindi ako tatagal sa ganito. Siguro kung marami akong van, meron akong driver, pagpapatuloy ko siya. Pero kung ako yung driver, hindi. baka hindi ako tatagal sa ganito. Daming dahilan. Siguro yung main na reason na lang kasi usually kapag ganito, van rental, outing, kasama mo sila or nag-outing sila ng weekends, Sabado, Linggo, ganyan, minsan holiday, gano'n. Si Mrs., ang asawa ko, siyempre yun din yung bakante niya. Imbis na, di ba, magkasama kami, may family get together, ganyan, hindi kami nakakapagsama dahil nagsiservice ako o may biyahe ako. Kaya parang sabi ko, yun lang yung negative side niya. Yun yung isa sa mga negative side niya. Yung ibang renter, yung ibang nagre-renta, minsan parang abusado, minsan akala mo pag-aari ka na pati yung sasakyan. May mga ganun talaga. So yun yung mga iniiwasan ko. Doon din yun din yung ayaw natin magkaroon ng ayaw kong syempre maayos tayo makisama, ayaw kong sumagot-sagot o ano man. Kaya yun yung isang mga negative side, pero masaya, sarap, enjoy yung ganitong hanap buhay kasi nga yun, makakagala, makakapasyal ka ng libre lang, makapunta ka sa kung saan saan. Dito sana ako matutulog kagabi. Nahiya na lang ako. Hindi po. Next time na lang po. Mga hitaw natin. So, katabi to ng Blue Coral. Itong part na to, yung madaming mga private resort na medyo mahal, mga social, mga 5-star, ganyan. At dun sa unahan, ayun. Dun yung mga mura. Yung part na yun, madaming tao doon. Malapit na sa may bato na malaki. Yun. Diyan yung mga may makikita ka na mga mura lang nating 5K, 3K ang room. So
good for ano na yun, 15, mga ganyan. So ditong part na to medyo mahal tong dito eh. Hanggang doon pa sa may unahan. So makikita nyo iba kong ano, mga content dito sa Laia. Yun, nagstay tayo doon. Tapos may camping site dyan banda. Yan part dyan. Na gawa ko na rin ng content yun. May camping site dyan na mura lang, 100 per head. Yan, wala nang entrance, wala nang parking fee. Tent pitching, yan, mura lang. Linis na, pagpagan na natin yung loob. At ready na tayo, 11:45. Ready na tayo, hihintay na tayo sa kanila para malis. So check out daw nila 12. Nagsasabi sila kapon pwedeng dumaan ng Tagaytay, out of way yung Tagaytay, pero napag-uusapan naman yun. Okay lang naman sa akin yung may mga dadaan-daanan. So ganun din naman sa iba. So, pagka medyo alanganin yung presyo, padagdag na lang, nagpapadagdag na lang kami ganyan, ng gasolina or sa toll o ano man, dun sa mga maraming gustong ano, daanan pa. Syempre ano, ibibigay natin yung mga request nila dahil parang pinag-iipunan nila tong mga ganitong mga pagkakataon eh, makalabas, maka-outing ganyan. Bihira lang sila lumabas, so gusto nila maging memorable, halos perfect yung ganitong ano, experience, adventure nila. Sa atin halos buwan-buwan umaalis tayo, pupunta sa mga ganito, kaya kailangan tayo mag-adjust. Ito yung hanap buhay at trabaho natin, kaya ano, pagbigyan na natin yung mga, pagbigyan nyo na yung mga onting ano, adjustment na gusto nila. Yan. Oo. Sayang yung damit ni Jerry. Sayang yung flower niya. Nagpa-flower ako kasi sabi niya, mag-picture ka daw dun sa ano. Di naman. Hindi naman malaki sa photo. President Jose P. Laurel Highway. Yan si Miss B. Tara na. So, CR break. Hindi ka mag-CR, Miss B. Ay, really? Kaya hindi rin sila makapag-din central sa pool. Yes. Ulan natin na pala tayo mag-team sa hotel. Kada. Right? So, may kakain. Sige na. Oh, diba? Nakapag-ukada pa ako. Yan lang ang outfit ko. Wala pang ligo. Makapasok tayong ukada. Uwian na. Kaya pinigil ang dali. O, diba? Kaya nga sabi ko, wala akong kaano or Saan na yung nandaan to get picture? Baba, escalator. Teka yung maleta namin. Kunin namin yung Ay, maleta sa likod ah. Maleta pa. Thank you.
Thank you po. Okay na yun. Magdapat na lang sa harap. Sige po. Thank you po. Okay. Peace. Ayun. Drop ko na sila lahat. Mag-alas 9 na natapos yung buong trip paghatid sa kanila. Ayan. Kakilala ko naman nga si yung nag-rent sa atin. Kaya okay lang kahit maraming side trip, maraming puntahan. At nag-add naman sila. Dagdag naman sila sa gasolina at pang Skyway. Pauwi na ako. Di-discuss ko mamaya yung magkano lahat ng nagastos. So yun na. Napakalayo ng presyo ni Lala Move pagdating dun sa mga tourist, yung mga arkila, at pagdating din sa mga logistic, yung mga delivery. Ang mataas talaga kay yung mga outing, ganyan, yung mga renta ng family outing, van rentals, ganyan. Pagdating sa Laia, sa San Juan, ang rate dyan pumapalo ng 7k to 10k. Yung day tour, yan, naglalaro ng 7k, 8k. Pag overnight, papalo ng 9k, 10k, ganyan. Depende pa sa mga stopover, kung saan pa mga dadaan, ganyan. May additional na pick up location, saka mga drop off, multiple drop off, gano'n. Doon nagre-range yan. Ang malinis sa'yo niyan ay nasa 5k to 7k, kasi ibabawas mo niyan ang crudo, diesel, nasa 2,000. Tapos ang toll nasa 500 to 800, ganyan. Huwag ka lang mag Skyway. Tapos kung may driver ka, additional mo yun. Yung iba 800, 900 ang per day ng driver. Pero minsan ako binibigay ko 1k, tapos may additional pa. Tapos pag nag-tip, ayun, sa magdadrive na yun, yung tip. Maglalaan ka talaga ng mga boundary ng sasakyan. Nasa yung boundary ng sasakyan mo, mga 1.5 ganyan to 2k. O doon naglalaro nga yung 2 days na yon na Laia. Kung malayo, mas malaki, yung mga Bicol, mga Baguio, ganyan. So yung nakaraan nga, nakita nyo, kung napanood nyo yung unang video ng Lala Move, na kung kaya ko bang kumita ng 100k, nakapag-Baguio ako nun. So halos 5k lang yung rate nun. Sa van rental, ang overnight nun ay papalo na mga 10k o 12k, ganyan. Depende pa sa tour, kung saan pa kayo pupunta, kung ano pa mga stopover nyo, ganyan. So nag-iiba yung presyo. Sa logistic naman, yung mga cargo, kung di ako nagkakamali, yung mga Laia, yan, San Juan, nasa lang yan, 6k, 7k, o baka below pa. Pag kay Lala Move, yung San Juan, ang presyo nun 2k lang. Grabe, 2k lang, 2,000 lang. Kaya napakalayo ng presyo ni Lala Move sa mga sa mga van rental, ganyan. So yun, pag sinimulan nyo yung gantong hanap buhay, negosyo, katagalan, mapag-aaralan nyo din naman yan. Sali lang kayo sa mga group page sa Facebook, makikita nyo yung mga post nila kung magkano, gano'n, pwede ka naman magtanong. So yun, salamat, sana nakapagbigay ako ng idea. At laging tandaan, every delivery there's a new discovery. See you sa next vlog.